Nagbuhos lang ako ng isang balde ng tubig sa tuyong hukay. Bigla akong nakakuha ng walang hanggang tubig na hindi nauubos. Naghasik lang ako ng ilang buto sa tigang na lupa. Agad akong nagkaroon ng bundok-bundok na pagkain. Nakita ito ng isang batang lalaking napadaan. Inakala niyang isa akong Diyos. Lumuhad siya at nakiusap na iligtas ko ang kanyang ina. Dahil sa kanyang pusong mapagmahal sa magulang. Pinaghanda ko siya ng isang baka. Dahil sa MC ang gatas ay kayang magtanggal ng lahat ng negatibong epekto. Maraming salamat Diyos na kuya. Tiyak nahahanap ako ng baka para sa iyo. May kailangan pa ba? Tawagin mo na lang akong Kuya Chen. May sinulid ba kayo sa bahay? Gagawa ako ng pamingwit. Walang problema. Pero Kuya Chen, tuyo na ang lahat ng ilog dito sa paligid. Saan ka pa manghuhuli ng isda? Tiningnan ko ang maliit na hukay ng tubig. At ngumiti ng may kumpiyansa. Huwag kang mag-alala. Kahit walang isda roon, makakahuli pa rin ako. Matapos akong magpaalam, tumakbong pauwi si Gosheng ng buong bilis. Ngunit binugbog siya ng sariling ama na si Wang Danya. Lintik na bata, hindi ka tumutulong sa trabaho at kung saan-saan ka tumatakbo. Hindi mo ba alam na malubha ang sakit ng nanay mo? Si Gosheng ay binugbog at labis na nainis. Agad siyang sumigaw. Tama na po ama, may nahanap na akong paraan para iligtas si nanay. Biglang nanigas ang hangin sa paligid. Sino ang nagsabi sa iyo? Sabi ito ni Kuya Chen na nakatira sa gubat. Sinabi niyang basta may baka, may paraan para gumaling ang sakit ni nanay. Hindi inaasahan na nang marinig ito ni Wang Danya ay hindi siya natuwa. Sa halip ay lumuhad siyang tila lungkot na lungkot. Walang silbi ang tatay. Hindi ko magawang pagalingin ang sakit ng nanay mo. Ngayon pati ikaw ay hindi ko na maprotektahan. Taon ng tagutom. Paano may taong titira sa liblib na kabundukan? Inakala niyang siguradong may nakasalubong na halimaw si Gosheng. Balisa ang mukha ni Goli. Ngunit hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Mabuting tao si Kuya Chen. Sinabi lang niyang magdala ako ng isang bungkos ng sinulid. Ngunit malinaw na hindi nakinig si Wang Danya. Sa halip ay dinampot ang dalawang natitirang inahing manok sa bahay. At mariing sinabi kay Gosheng, bata ka pa, mahaba pa ang tatahakin mong landas. Ako mismo ang pupunta para harapin ang halimaw. Sa hinaharap ikaw na ang aasahan ng pamilya. Sa kabilang banda nagising ako mula sa kahoy na tabla. Talagang hindi komportable ang tulog. Hindi ko alam kung kailan magkakaroon ng tupa. Mas magiging komportable kung may balahibong tupa. Naglakad ako papunta sa pinto at tinapakan ng tapakan. Kusang bumukas ang pinto ang kahoy. Ang bumungad ay ang mga punong itinanim ko ilang araw na ang nakalipas. Ngayon ay naging malalaking puno na. Pinagkiskis ko ang aking dalawang kamay. Inunat ko ito paitaas sa hangin. Biglang lumitaw ang palakol na bato sa aking nakahawak na kamay. Simulan na, handa nang pumutol ng puno. Isa-isang kahoy ang direktang sinipsip papasok sa espasyong imbakan. Sa sandaling iyon narinig ko ang boses ni Goli mula sa di kalayuan. Kuya Chen, dinala ko na ang sinulid na hinihingi mo. Kasunod nito si Gosheng ay nahiyang kinamot ang ulo. Hindi po ako mapakali sa akin si tatay. Kaya sumama rin siya rito. Sa sandaling ito ay nanlaki ang mga mata ni Wang Danya habang nakatingin sa tabi ng bahay. Iyon ay isang gininto ang bukirin ng trigo. Paano nagkaroon ng hinog na trigo sa panahong ito? Kahit labis siyang natatakot, pinilit pa rin niyang magpakatatag. Inialay niya ang dalang inahing manok gamit ang magalang na tono. Ginoong Chen, hiling ko na ipalit ang buhay ko sa buhay ng aking anak. Ituring na lamang ang dalawang manok bilang kabayaran sa pag-istorbo sa iyong pag-iisa. Medyo hindi ko maintindihan. Hindi ba sinabi na tutulungan kong magligtas ng buhay? Bakit bigla akong naging masamang tauhan? Agad lumapit si Gosheng upang magpaliwanag. Akala ni tatay isa kang halimaw na kumakain ng tao. Kahit ano ang sabihin ko ay hindi siya naniniwala. Sabi niya ay nalinlang daw ako ng iyong salamangka. Nang marinig iyon ay hindi ko napigil ang matawa. Iyong Wang, huwag kang mag-alala. Wala akong masamang balak kay Gosheng. Hindi ko babaguhin ang aking pangako. Basta dalhin mo lamang dito ang iyong asawa at ang baka. Nakikitang nag-aalangan pa rin si Wang Danya. Matapos mag-isip sandali, biglang may pumasok na ideya sa isip ko. Hihiramin ko muna ang dalawang manok na ito. Sakto itong gawing eksperimento. Kuya Chen, bakit mo binunot ang trigo? Nakita ni Gosheng na pumasok ako sa bukirin. At binunot ang dalawang panlang trigo na hindi pa hinog. Labing nang hinayang siya. Ayos lang. May iba pa akong paggagamitan sa mga buto ng trigo. Sa nagtatakang tingin ni Wang Danya, ang mga buto ng trigo sa lupa ay biglang lumipad papunta sa aking palad. Pagkatapos ay biglang naging sabik ang dalawang inahing manok. Mahigpit nilang tinitigan ang mga buto sa aking kamay. Ngumiti ako ng may kumpiyansa. Tahimik kong inutusan ang dalawang manok na kumain. Sa isang iglap ay biglang lumaki ang mga mata ni Wang Danya. Sumigaw siya ng gulat na gulat. Paano nangyari ito? Si Goli ay sobrang nasabik at hindi makapagsalita. Makikitang nagsiksikan ang dalawang inahing manok. Wala pang 3 segundo. Isang mabalahibong sisiw ang biglang lumitaw. Ano sa tingin mo, Tiyong Wang? Hindi kayang gawin ito ng halimaw, di ba? Parang tumigil ang pag-iisip ni Wang Danya. Dapat alam mong dalawang inahing manok iyon. Ngunit nakapanganak pa rin ang sisiw. At ang sisiw ay tila biglang sumulpot mula sa wala. Wala man lang proseso ng pangingitlog. Ito ay bagay na tanging mga Diyos lang ang kayang gawin. Tapos na. Inakala kong halimaw ang isang Diyos. Nanghina ang dalawang tuhod ni Wang Danya. Bumagsak siyang nakaluhod sa lupa. At diretsyong nagpatira pa.
Hindi ko alam na bumaba sa lupa ang isang banal. Napagkamalan ko kayong halimaw. Hinihiling kong huwag ninyo akong parusahan. Nagulat ako at agad inunat ang kamay upang buhatin si Wang Dasheng. Huwag. Tiyong Wang, huwag ganyan. Hindi ako isang Diyos. Isa lamang akong karaniwang Steve. Ngunit malinaw na hindi alam ni Wang Danya kung ano ang Steve. Nakaluhod pa rin siya sa lupa. Lumingon at pinagalitan si Go Sheng. Lintik na bata, hindi ka pa yumuyuko sa harap ng banal. Nawalan ako ng masabi, kaya agad kong iniba ang usapan. Kailan mo maaaring dalhin dito ang hipag? Kung malubha ang sakit, mas mabuting huwag nang ipagpaliban. Bukas. May oras ba kayo, banal na Chen? Sa bahay lang ng pinuno ng nayon may natitirang isang baka. Pagbalik ko ay tatanungin ko ang pinuno ng nayon kung maaari niya itong ibenta sa akin. Pwede, kung ganoon bumalik na lang kayo bukas. At huwag mo na akong tawaging Chen Xianjun. Steve na lang ang itawag mo sa akin. Sige, Chen Xianjun. Sige na nga, bahala ka na kung ano ang itawag mo. Tiningnan ko ang magalang na anyo ni Wang Danya. Talagang wala akong magawa, pero hindi na kailangang bilhin ang baka. Hiramin na lang, hindi masasaktan ang baka sa gagawin kong paraan. Opo, mahal na Xianjun. Biglang naging balisa si Wang Danya. Medyo nag-atubili siyang magsalita. May isa pa po akong kahilingan. Mag-isa kayong namumuhay sa kabundukan at maraming abala. Hindi ko alam kung maaari bang manatili si Go Sheng sa tabi ninyo upang paglingkuran kayo. Nang marinig ito, agad lumuhad si Go Sheng sa harap ko. Handa akong manatili bilang inyong lingkod. Napakunot ang noo ko at napaisip. Sa ngayon dala ko ang mga katangian ng mundo ng MC. Hindi na problema ang pagkain at tubig. Ngunit dahil kulang ang antas ay nahaharangan ako ng pader ng hangin. Hindi maginhawa ang makipagpalitan ng gamit sa mga taga-nayon dito sa maliit na bundok. Bukod pa roon nararapat lang na tumulong sa mga naghihirap na taga-nayon. Kaya ngumiti ako at sinabi, kalimutan na natin ang usaping lingkod. Ngunit totoo na kailangan ko ng taong tutulong. Si Go Sheng na lang ang maging tauhan ko at maglakad-lakad para sa akin. Maraming salamat sa dakilang biyaya, Chen Xianjun. Ako po ay magpapaalam na. Sabi ni Wang Danya sabay salubong ng kamay at umatras. Naglakad siya palayo hanggang sa hindi na ako makita. Si Wang Danya ay tila nabunutan ng tinik at napabuntong hininga. Sumunod ay hindi napigilan ang pag-angat ng kanyang mga labi. May pag-asa na ang asawa ko. Ang anak ko ay may kinilalang Diyos bilang kuya. Talagang napakasaya, pagaan ang kanilang mga hakbang. Nag-uusap at nagtatawanan pa uwi. Inilagay ko ang sinulid at kahoy sa mesa ng paggawa, at isang pamingwit ang nabuo. Diretso kong inihagis ang pamingwit sa maliit na hukay ng tubig. Hindi nagtagal ay may galaw na. Haha, umagit na. Iniahon ko ang pamingwit, isa pa lang tuna. Totoo ngang basta may tubig ay pwedeng mangisda. Natamo ko na ang kalayaan sa isda at karne. Kung swertehin pa, baka makakuha pa ng aklat ng enchant. Paulit-ulit akong naghahagis ng pamingwit. Hindi nagsasawa. Samantala si Wang Danya ay muling naharap sa problema. Sinasabi mong may nakilala kayong Diyos sa gubat, at gagamit ng baka para magpagaling. Si Kapitan Wang Baosi ay nakakunot noo habang hinihimas ang balbas. Halatang hindi siya gaanong naniniwala. Opo, Kapitan. Sa buong nayon ikaw na lang ang may natitirang baka. Ipinapakiusap kong ipahiram mo sa akin kahit isang araw. Kung talagang hindi pwede, bibilhin ko na rin. Ipapalit ko ang lupa ng aming pamilya. Hay naku, Wang Danya. Hindi sa ayaw kitang tulungan. Nababahala lang akong baka naloloko ka. Napabuntong hininga si Wang Baosi. Kung gagamitin mo ang baka para kumuha ng albularyo, ibibigay ko agad ito nang walang tanong. Pero gagamitin mo ang baka para gamutin ang asawa mo. At sa isang tinatawag na Diyos, paano mangyayari iyon? Ganito na lang, Wang Danya. Maaari kong ipahiram sa iyo ang baka. Pero bukas sasama ako sa iyo. Pagkaalis ni Wang Danya, biglang sumeryoso ang mukha ni Wang Baosi. Agad niyang ipinatawag ang sariling anak. Ganito ang kabuuan ng nangyari. Naiintindihan mo na ba? Tumango ang malaking lalaki. Ibinulgar ang manggas at puno ng galit ang mukha. Hindi ko alam kung saan galing ang hamak na iyon. Naglalakas loob pang pumunta sa Wangjia Village para manloko. Bukas ng umaga pumunta ka roon. Hulihin muna natin ang taong iyon. Tumango si Wang Baosi. Pinagplanuhan na nilang dalawa. Hihintayin na lang ang bukang liwayway upang hulihin ang kasuklam-suklam na manloloko. Hindi inaasahan na ng gabing iyon. Biglang lumala ang sakit ng asawa ni Wang Danya. Tok tok tok. Walang tigil ang pagkatok sa pinto. Pagbukas ng pinuno ng nayon ay si Go Sheng ang nakita. Bakit napakaaga mong dumating? Hindi pa man sumisikat ang araw. Habol hining ang sabi ni Go Sheng. Napakainit ng noon ni nanay. At walang tigil sa pagsasalita ng kung ano-ano. Inutusan niya akong sunduin kayo. Pupunta na kami ngayon kay Kuya Chen. Agad nagising ang diwa ng pinuno ng nayon. Hindi pwede. Kailangan nating maghanap agad ng manggagamot. Hindi na kailangan ng doktor pinuno ng nayon. Ang kailangan namin ay baka. Ganito na nga ang sitwasyon, naniniwala ka pa rin sa manlolokong iyon. Ang tatay mo ay likas ng kakaiba. Pati ikaw nadadamay pa sa kalokohan. Talagang kaya ni Kuya Chen. Nakikiusap ako sa iyo, lolo na pinuno ng nayon. Ipahiram mo na lang sa amin ang baka. Mukhang may iyak na si Go Sheng. Hindi na rin nakapagsalita pa si Wang Baosi. Kaya sumama na lamang siya kay Go Sheng sa pag-alis. Tingnan mo roon. Ayos, Kuya Chen, hindi pa pala natutulog. Parang nangingisda pa siya. Nangingisda. Puno ng tanong ang isip ni Wang Baosi.
Tuyong-tuyo na ang mga ilog sa paligid. Saan pa magkakaroon ng isda? Sumunod siya sa direksyong tinuturo ni Gosheng. Nakaupo ako sa harap ng maliit na hukay ng tubig at nangingisda. Ngunit malinaw na wala kahit isang isda roon. Alam ko na isa talaga itong manloloko. Sa loob ni Wang Baozi ay umusbong ang kawalan ng pag-asa at panghihinayang. Talagang wala ng pag-asa ang mundong ito. Sa sandaling iyon may kakaibang nangyari. Narinig lamang ang isang malakas na lagaslas. Isang malaking isdang halos kalahating metro ang haba ang nahila pataas. Pagkatapos ay naging isang sinag ng gintong liwanag. Direkta kong ipinasok sa imbakan at naglaho ito sa ere. Nang makita ni Wang Baozi ang himalang iyon, palakas ang tibok ng kanyang puso. Mayroon nga bang mga Diyos sa mundong ito? Kuya Chen, dinala ko na ang baka. Pakiusap iligtas mo ang aking ina. Nang marinig ko ang boses ni Gosheng saka lamang ako natauhan. Siguradong biglang lumala ang kalagayan ng hipag. Kung hindi ay hindi sila darating ng ganito kaaga. Dalhin ninyo agad ang baka rito. Habang sinasabi ko ito ay ibinuhos ko ang lahat ng tubig sa timba. Handa na akong kumuha ng gatas. Ganitong kalinis na tubig. Paano mo ito basta nalang itatapon? Lubhang nang hinayang si Wang Baozi sa tabi. Kita ko sa mukha ni Wang Baozi ang kanyang nararamdaman. Ngunit mas mahalaga ngayon ang pagligtas ng buhay. Hawak ko ang bakanteng timba. Tahimik kong inutusan sa isip ang matandang baka na magbigay ng gatas. Bumulwak mula sa ilalim ang maputing sariwang gatas. Sa isang iglap ay napuno ang buong timba na bakal. Napatulala sa gulat si Wang Baozi.